Si Detective Danny Rourke, Ben Affleck, na nagtatrabaho para sa Austin Police Department ay nagsabi sa kanyang therapist tungkol sa kanyang anak na si Minnie, na dinukot 3 taon ang nakalipas at naging sanhi ng pagkasira ng kanyang kasal. Si Lyle Terry, ang suspect sa pagkidnap kay Minnie, ay dinala sa kustodiya. Gayunpaman, nagpasok siya ng not guilty plea sa batayan ng kawalan ng kakayahan sa pag-iisip, na sinasabing hindi niya naaalala ang insidente o ang lokasyon ni Minnie. Pagkatapos ay sinundo siya ng kanyang partner na si Nix, J.D. Pardo, na nagsabi sa kanya na mayroon silang natanggap na hindi kilalang tip na papasukin ng isang safe deposit box. Dahil may 2 karagdagang pagnanakaw sa bangko noong linggong iyon, kung saan isang safety deposit box lang ang kinuha ng magnanakaw at walang pera, hinikayat ni Nix si Rourke na mag-imbestiga. Habang sinusubaybayan nila ang bangko, nakakita sila ng isang misteryosong lalaki na naguutos sa mga sibilyan at ibang mga pulis na masunurin sa utos nito. Nagmamadali si Rourke sa nilalayong safe deposit box. Pinaghihinalaan na lahat sila ay sangkot sa isang komplikadong pagnanakaw. Sa pagkukunwari ng pagbubukas ng safety deposit box account sa bangko, pumasok si Rourke sa bank vault. Nadiskubre niya lamang ang isang larawan ni Minnie na may nakasulat na Find Lev Delrain sa loob ng kahon na ibinigay sa kanya. Magkasabwat ang mga sibilyan at mga gwardya na kumuha ng isang partikular na safety deposit box mula sa vault at ibinalik ito sa misteryosong lalaki. Bagamat nakatakas ang misteryosong lalaki, sigurado na ngayon si Rourke na ang krimen ay konektado sa pagkawala ng kanyang anak na babae. Sa wakas, ang misteryosong lalaki ay nakaharap si Rourke at sinabi na si Lyle Terry ay walang kamalayan sa kanyang mga aksyon nang kunin nito si Minnie. Nang makita ng hindi kilalang lalaki na hawak na ni Rourke ang larawan ni Minnie, tumalikod ito para umalis at itinapon ang safety deposit box. Ang pagsubaybay ni Nix sa anonymous na tip-off na tawag ay dinala si Rourke sa address ng manghuhula na si Diana Cruz, Alice Braga. Ipinaalam ni Cruz kay Rourke na ang misteryosong lalaki mula sa bangko ay pinangalanang Lev Delrain, William Fichtner, at na siya at si Cruz ay ang nakatakas na hypnotics. Nagpadala si Delrain ng isang random na biker upang salakayin sina Cruz at Rourke na nagpakamatay matapos mabigong makumpleto ang kanyang layunin. Sinabi ni Cruz na ang isang tagong gobyerno na division ay bumuo ng makapangyarihang mga hypnotist, mga may kakayahang baguhin ang utak sa pamamagitan ng isang psychic bandwidth. Ang mga telepath ay nakakabasa lamang ng isip. Ang mga hypnotist ay maaaring muling hubugin ang katotohanan nito upang kontrolin ang isipan ng mga tao. Ipinaalam din niya kay Rourke na siya ay kakaibang hindi tinatabla ng kanyang mga kasanayan sa pagkontrol sa isip, na ipinapakita niya sa pamamagitan ng pagkumbinsi kay Nix na gawin ang gusto niya. Sinabi ni Cruz na si Rourke ay may psychic block na maaaring sanhi ng stress sa isip o ang dalamhati ng pagkawala ng kanyang anak na babae. Tanging si Delrain lamang ang may kakayahang i-unlock ang kanyang hadlang. Si Delrain, isang alamat sa mundo ng hypnotics, ay naging rogue. Naniniwala siya na siya lamang ang makakapagtanto ng buong potensyal ng hypnotics. Balak niyang kunin ang division. Tumayo si Cruz sa Delrain na hinihipnotismo si Nix sa pag-atake kina Rourke at Cruz, na nag-udyok kay Cruz na patayin siya bilang pagtatanggol sa sarili. Si Rourke at Cruz, na ngayon ay pinaghihinalaan ng pagpatay kay Nix, ay tumakas patungong Mexico. Kumbinsido si Rourke na si Delrain ang responsable sa pagkidnap kay Minnie. Sa Mexico, narinig nila mula sa dating division contact ni Cruz, si Jeremiah, Jackie Earl Haley, na hinahanap ni Delrain ang Domino, isang sandata na dinisenyo ng division na kinuha at ibinaon ni Delrain nang siya ay tumakas. Ang Domino ay isang tool para sa pagkontrol, kahit na ang pinakamalakas na hypnotic, particular si Delrain. Binura ni Delrain ang sarili niyang memorya, nag-iwan ng triggers na magiging dahilan upang unti-unting maalala niya ang kinaroroonan ni Domino habang dinadagdagan din ang kanyang hypnotic strength. Ginagamit ni Delrain ang kanyang mga kakayahan upang maimpluwensyahan ang mga naninirahan upang habulin sina Rourke at Cruz mula sa flat ni Jeremiah at sa buong lungsod. Si Rourke, sa kabilang banda, ay gumagamit ng kanyang sariling, dating hindi isiniwalat, na hypnotic na kapangyarihan upang pigilan si Delrain na kontrolin ang mga sibilyan, na nagpapahintulot sa kanya at ni Cruz na tumakas.
Pagkatapos ay hinanap ni na Rourke at Cruz si River, Dayo o Kenny, isang reclusive division hacker. Nakapasok siya sa database ng division at natuklasan na ang dating asawa ni Rourke, si Vivian, Kelly Fry, ay isang miyembro ng division. Ipinagpalagay ni na Cruz at River na si Rourke ay dapat isa pang hypnotic, na ang memorya ay nabura. Kinagabihan, sinuri ni Rourke ang database ng River sa kanyang sarili at natuklasan na si Minnie ay ang Domino, ang anak ng dalawang makapangyarihang hypnotist, sina Rourke at Vivian. Higit pa rito, Cruz ay talagang Vivian. Nasira ang alaala ni Rourke sa mukha ng kanyang asawa, kaya napagkamalan niyang estranghero si Cruz. Naunawaan ni Rourke na ang lahat ng mga kaganapan at lokal na naranasan niya hanggang sa puntong ito ay mga hypnotic na nilikha sa loob ng isang pasilidad na may tauhan ng mga operatiba ng division na naglaro lamang ng mga bahagi ng lahat ng taong nakatagpo niya sa ngayon. Pinapanatili ni Rourke na ligtas si Minnie mula sa Vivian at sa division. Gusto ni Vivian na sanayin si Minnie bilang isang hypnotist. Sina Vivian at Delrain, ang tunay na pinuno ng division, ay nagsasabi na si Minnie ay ipinanganak at lumaki sa loob ng division, ngunit si Rourke ay tumakas kasama niya upang pigilan siya na maging kanilang sandata. Itinago ni Rourke si Minnie at pagkatapos ay binura ang kanyang memorya, kaya paulit-ulit siyang inilagay ng division sa isang simulate na sitwasyon upang pilitin siyang maalala. Ang senaryo ay naglalarawan ng isang naguguluhan na pulis na nangangaso para sa kanyang anak na babae. Nakuha nila ang litrato ni Minnie at ang mensahe sa koreo 6 na linggo ang nakalipas at paulit-ulit nilang nilalaro ang senaryo. Ito ang ika-12 beses na sinubukan nila. Umaasang makumbinsi siya na alalahanin ang kinaroroonan ni Minnie. Sinubukan ni Vivian na hikayatin si Rourke na mahal niya siya at gusto lang niya ang pinakamahusay para kay Minnie, ngunit nakikita siya ni Rourke. Ang isip ni Rourke ay pagkatapos ay i-reset na nagdadala sa kanya pabalik sa sesyon ng therapy sa simula ng pelikula. Ngunit ang kanyang mga kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na mabilis na gumising mula sa konstruksyon at makatakas. Natuklasan ni Nix na may isinulat siya sa kanyang notepad. Aalis siya nang matuklasan ng division na ang Find Lev Delrain ay isinalin sa Deer Valley Lane, isang dead-end na kalsada na may nag-iisang rancho. Dumating si Rourke sa rancho at muling nakasama si Minnie, Hala Finley, at ang kanyang sariling mga foster parents na naging magulang sa kanya sa nakaraang 3 taon habang kinakamit niya ang kontrol sa kanyang mga kakayahan. Sinalakay ng mga ahente mula sa division ng rancho, ngunit kinagamit ni Minnie ang kanyang kapangyarihan para iligaw at disorient sila. Ibinalik ni Minnie ang mga alaala ni Vivian, na nagbigay daan kay Vivian na maunawaan, na tinulungan niya sina Rourke at Minnie na makatakas at pagkatapos ay binura ang kanyang memorya, upang kapag sa wakas ay sapat na ang kapangyarihan ni Minnie upang talunin ang buong dibisyon ng sabay-sabay, maaaring hindi sinasadyang dalhin sila ni Vivian sa kanya. Napagtanto ni na Rourke at Vivian na hinding-hindi nila malalampasan ang division at ang tanging paraan upang maging malaya ay ganap na sirain sila. Napag-alaman na si Minnie ay lihim na nagbigay sa division ng larawang Find Lev Delrain, kaya sinimula ng paghahanap. Pagkatapos ay inutusan ni Minnie ang lahat ng mga operatiba ng division na magpatayan. Si Minnie, ang kanyang mga magulang at ang mga foster parents ni Rourke ay lahat ay nagagalak sa kanilang bagong kalayaan.